May lakad ako mamaya na ako uwi. Darlene, nagpaalam ka ba sa daddy mo? Hindi. Baka magalit ang daddy mo. At kailan ka pa naging expert about my dad? Darlene, pinapaalalahanan lang naman kita eh. Kung gusto mo, ihatid na kita sa lakad mo para alam kong sasabihin kay daddy ko magtanong. Dante? First name basis na pala kayo ng daddy ko. Darlene, ano bang problema mo? Wala. At kung meron man, hindi ko sasabihin sa'yo. After all, ang papel mo tutor lang. Meaning, glorified alalay. O sige, gawa na tayong homework. Tapos na ako. Tapos na? O sige, kami na lang ni Kuya. Tapos na rin ako. Wow, ang sisipag naman ng mga alaga ko. Akin na yung mga notebooks mo para i-check ko kung tama. Chinek ko na. Tapos na pala yung mga homeworks nyo. Eh di magpunta lang tayo ng park. Ayoko. Ayoko rin. Pagod na ako. Tsaka darating si Tita Trina. Alam mo, San, sabi nila ate, dapat daw galit kami sa'yo. Bakit? Gusto mo daw palitan ng mami ko? Totoo ba yon? Kahit sino, kahit kailan, walang pwedeng pumalit sa mami mo. Sabi ko nga sa kanila, okay lang ikaw maging mami ko. Ikaw, gusto mo ako maging baby? Tita, pwede magpabalat ng prawns? Kaya mo yan. You use your knife. Like this, oh. Look. Para saan yan? Gusto ho nila ng sukang may bawang para sausawan. Kamayin na lang natin para mas mabilis. Oo nga. My God! Whatever happened to your manners? Ito na nga ba ang kinakatakot ko eh. Alam ko kung saan yun nakuha yung asal kalye. Sulat po yan at saka pera. Eh may sakit po kasi si Mrs. Andrada, kaya siya po nag-aalaga. Kailan daw siya pupunta rito? Wala po nasabi sa akin eh. Baka narito po sa sulat niya. Ma'am, Sabi ko, bingi ka ba? alis na ako. Inday, ate, luluwas ako ng Maynila. Ikaw muna ang bahala kay Sandra. Bakit, ate? Yang amo mo, hindi itong perang kailangan ko, hindi itong kailangan namin ng aking anak. Ilang buwan na siyang hindi sumisipot dito. Dinadaan ako sa pera-pera, sulat-sulat. Oh, baby. Sana sinama mo. Mabuti pa. Tatawagan ko si Susie sa bahay. Sasabihin ko doon tayo mag-lunch. Tsak na matutuwa yung kaibigan mo. Aris, magulo ang isip ko ngayon. Si Jim ang gusto ko makausap. Miss, sino ang gusto niyong kausapin? Excuse us, gentlemen. Mamaya natin pag-usapan ito, Mala. Christy, Atty. Malyares ang aking general manager. Yan si Christy. How are you, ma'am? Please sit down. Cristina Monzon Andrada. Mrs. Jaime Andrada. Buntis na si Miding. 2 months na, Christy. Mahina ang kanyang katawan, kaya kailangan bantayan ko siya eh. Isang araw na lang ang binibigay mo sa amin ni Sandra sa loob na 1 linggo. Nagpapalya ka pa. Delikado ang kanyang lagay, kaya kailangan bantayan mabuti. Wag na lang ako, Jim. Si Sandra. Kailangan din siyang alagaang mabuti. Sabik kang magkaanak. Binigyan kita. Ngayon babaliwalain mo. Hindi, Christy. Mahal ko anak natin. Mahal mo si Miding. Mas mahal mo siya. At ako, ano ko ngayon sa'yo? Ginawa kong lahat dahil gusto kong lumigaya ka. Of course you made me happy. Pero hindi mo naman maialis sa akin matuwa dahil magkakaanak na kami ng tunay kong asawa. Okay. Ililipat ko kayong dalawa mag-ina dito sa Maynila, pero pakiusap lang, Christy. Tandaan mo mabuti ito. Huwag mong guguluhin si Miding. Ikaw ang ama ni Sandra. Hindi ko nakakalimutan niya, Christy. Ganun din naman si Miding.
Nang isiling mo si Sandra, kinausap ko siya. Sabi ko, hiwalay na kita. Pinigilan ako ni Miding. Ang sabi, wag daw. Alang-alang sa bata. Wag daw. Bibigay ko ang mga kailangan ninyo, tutuparin ko ang pangako ko sa inyo. Hindi tayo maghiwalay, but this time strictly on my own terms. Huwag ka mag-iiskandalo, sapagkat si Miding pa rin ang tunay kong asawa. Siya ang mas higit na may karapatan. Malaki utang natin sa kanya, Christy. Magbayad tayo. Si Ara, Kanino mo nakuha ang address na ito? sa mga chimanyo sa Manila. Gusto ko makausap si Ara. Ang tapang talaga ng hiya mo, no? Ano pa ba ang gusto mo sa asawa ko? Patahimikin mo na si Ara. Umalis ka na. Sinabi na sa akin lahat ni Arya ng tungkol sa kasal ninyo. Ang kasal niyo sa papel. Lumayas ka. Alis ako. Pero isasama ko si Ara. Ano bang karapatan mo kay Ara? Ha? Ako asawa niya. Ikaw. Ano ka ba sa buhay niya? Iharap niyo sa akin si Ara. Malalaman niyo ang kasagutan. Mahal pa ako ni Ara hanggang ngayon. At sasama siya sa akin. Eh kung pinapupulis kita, Bahala kayo. Pagtatapat ko ang lahat kina Mambab at Aling Mila na niloloko niyo lang sila at ang maraming tao. Tinatakot mo ba ako? Hindi may tuturing na tunay kayo mag-asawa. Dahil hanggang ngayon, wala pa rin namamagitan sa inyong dalawa ni Ara. Wala pa nangyayari sa inyong pagsasama. Magkasama nga kayo sa ilalim ng isang bubong. Pero magkahiwalay naman kayo ng higaan. Ara! Okay, ma.